Yeah, yeah, yeah! Good morning guys! Tanghali na dito. It's currently 11:30 a.m. Ito, naglalakad ako. Mag-walk muna tayo dito sa kay Kura. Ang lamig na hangin dito guys. Tatawid muna tayo dun sa kabila para makapag-vlog tayo ng ayos. Daming sasakyan na. Hindi ako makatawid. So ang pag-uusapan natin dito sa vlog natin na ito ay ang 6 na dahilan. Ang topic na pag-uusapan natin dito sa vlog na ito ay ang 6 na... Teka lang, ang daming sasakyan. Mamaya na nga. Ayan guys, sa wakas nakatawid na tayo. Dami kasi sasakyan, pasensya na kayo. Go-walking nga pala ako ngayon mag-isa kasi si Mrs. ay hindi sumama dahil medyo masama ang pakiramdam. Naisip ko na rin na mag-vlog tayo, talking vlog ulit para may matutunan naman ng ating mga audience and may matutunan din ako sa inyo, sa inyong mga magiging comments. No? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 6 na bagay na pumipigil sa atin para umunlad tayo. Para umunlad tayo bilang tao o mag-improve tayo bilang tao. Kung meron kayong maidadagdag, comment nyo lang dyan sa baba para matutunan ko rin. And makapagbigay din ako ng aking opinion. Magbigay din kayo ng opinion nyo, tanggap natin yan kahit ano pa man yan. At para lang tayo nagkakwentuhan gaya ng dati. Okay? So, ang unang dahilan kung bakit ikaw ay hindi umuunlad bilang tao ay ang ego natin. So, bakit ko ba nasabi yan? Ang ego kasi natin minsan, alam mo minsan kasi, ang kalaban natin minsan talaga ay ang sarili natin. Minsan masyado mataas yung tingin natin sa sarili natin. So, pag mataas ang tingin natin sa sarili natin, minsan hindi na tayo tumatanggap ng pagkakamali. Hindi na tayo nagbubukas ng pinto para sa mga bagong kaalaman. Kasi akala natin alam na natin lahat. So, isa yan sa nakakahadlang sa atin para umunlad tayo o mag-improve tayo bilang tao. Yan ang ating ego. So, iwasan natin na maging masyadong mataas ang tingin natin sa sarili natin kasi everyday pwede tayong matuto. So pangalawang bagay na pumipigil sa atin para umunlad tayo bilang tao ay ang, wag po kayong magagalit, no? Real talk lang po ulit tayo. Pumipigil sa atin is yung mga tao rin sa paligid natin. Pag sinabi kong mga tao sa paligid natin, hindi naman lahat, ano? May mga taong dadalhin tayo sa tama, pero may mga tao rin na hinahatak tayo pababa. Dinadala tayo sa mali. Hindi lahat, pero merong mga tao sa paligid natin na ganyan. Yung mga tinutukoy ko ay yung mga taong toxic, yung mga taong inggitero, yung mga taong ayaw kang umangat, yung mga taong nagiging masamang impluwensya sa'yo o bad influence. So, ayan yung mga tao na kailangan nating iwasan para umunlad tayo bilang tao at mag-improve ang ating buhay. Alright? So, yan yung pangalawa. Yung mga maling tao sa paligid natin. So, pangatlong bagay na pumipigil sa atin sa pag-unlad bilang tao ay ang negativity. So, this time, hindi na ibang tao yung kalaban natin. Sa parting ito ay ang ating mindset na ang kalaban natin. Kasi minsan, pag nagiging negative tayo, lagi nating iniisip na hindi natin kaya, takot tayo, hindi ako confident sa ganyan, hindi para sa akin yung ganito. Kumbaga, nililimitahan na natin yung sarili natin, bagamat hindi pa naman natin nasusubukan. So parang hinuhusgahan natin yung sarili natin na hanggang dyan lang tayo at wala tayong karapatan na mag-try o sumubok ng mga bagong bagay. Kaya tayo nalilimitahan. So isa yan sa dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad bilang tao. Ang ating mindset, ang ating pagiging negative. Alright? Ikaw, nangawit yung kamay ko. Okay, so ang pang-apat na bagay naman na nakikita kong dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad bilang tao ay ang pagsunod lamang sa uso o yung mga tipong bagay na nakasanayan lang gawin ng karamihan. Kasi kung gagayahin lang natin ang gagayahin ang mga ginagawa ng ibang tao, maaaring hindi na natin magawa kung ano yung gusto natin. Minsan akala natin normal na gawin yung gantong bagay. Kasi ganyan yung mga nasa paligid mo. Pero minsan hindi natin alam na pag lumabas tayo dun sa comfort zone natin, nandun talaga yung tunay na pag-asenso. Nandun talaga yung tunay na magbibigay sa atin ng pag-unlad bilang tao. Minsan kasi natatakot tayo dahil baka pag naging kakaiba tayo ay pagtawanan tayo ng iba. Iniisip natin yung mga sasabihin ng ibang tao. Pero hindi ganun yun guys. Minsan kasi yung mga taong unique
na tinatawag, yung mga taong kakaiba, minsan ayun pa yung nagiging successful sa buhay. Bakit kamo? Kasi sila yung mga nagte-take ng risk. Sila yung mga hindi takot sumubok. Sila yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi ginagawa ng normal na tao o mga nakasanayan ng tao. Kaya sila nagiging successful dahil sila yung nagiging, kumbaga, trendsetter. Di ba? Kumbaga, sa kanila nagsisimula yung bagong idea para umunlad at ginagaya na lang ulit ng iba pang tao. Hindi naman masama na sumunod tayo sa payo ng iba. Pero hindi palagi dapat kasi dapat may sarili kang desisyon sa buhay mo kung ano talaga yung gusto mong maging balang araw. So para mag-improve ka bilang tao, alamin mo kung ano yung mga goals mo at huwag kang huminto na kunin yon. Huwag kang makinig sa sasabihin ng tao hanggat hindi mo na nakakamit yung tagumpay na hinahanap mo. Kung magpapapigil ka sa sasabihin ng ibang tao o opinion ng ibang tao o galawan ng ibang tao dahil iba yung mga ginagawa nila, matatakot ka, baka magkamali ka, lagi mo iisipin na hindi naman tayo pare-parehas ng goals. So maaaring yung ginagawa nila ay hindi effective para sa'yo at yung ginagawa mo ay maaaring hindi naman effective para sa kanila. Huwag tayo masyadong sumunod sa mga ginagawa ng mga tao sa paligid natin. Pwede tayong mag-explore at maging kakaiba dahil maaaring yun ang maging daan para maging successful tayo sa buhay. Alright? Panglima na dahilan, teka, nangawit ulit yung kamay ko. Panglimang bagay na pumipigil sa atin para umunlad tayo bilang tao ay ang pagiging materialistic. Okay? Alam ko, agree kayong lahat dito. Guilty rin ako dito sa pagiging materialistic kasi lumaki nga ako mahirap, no? So, once nagkapera ako, parang nangangati agad ako na bumili ng mga bagay na hindi ko na-experience bilhin dati. Kahit hindi ko kailangan. Okay? Guilty rin ako dyan, guys. Pero, ang katotohanan kasi is, pag naging materialistic tayo at bumili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, ay para lang tayo nagsusunog ng pera. Sinasayang natin yung pera. Imbis na pwede nating ilagay sa mas makabuluhan yung perang gagastusin natin, ay nailalagay natin sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Gaya ng halimbawa, paulit-ulit tayong bumibili ng sapatos, ang katutok naman ng sapatos natin. Paulit-ulit tayong bumibili ng gadget, basta may bagong labas na gadget, bibili natin, pero hindi pa naman sira yung luma nating gadget, ang tagagamit pa. Yung mga ganon, guys. Kung lagi tayong sasabay sa uso, taon-taon may lumalabas na uso. Taon-taon may lumalabas na bago. Bagong cellphone, bagong kotse, bagong sapatos. Kung taon-taon natin sasabayan yung mga bagong labas na yan, ay mahuhubos ang pera natin, guys. Imbis na ilagay na lang natin sa ipon para sa ating future, pang retirement o pang emergency fund, di ba? Teka, tawid tayo. Imbis na pang-ipon natin para sa negosyo, ay gagastos natin sa hindi masyadong importanteng bagay. So yan yung panglima, yung pagiging materialistic natin. At saka guys, hindi naman masama yung pagiging simple lang. Ang pagiging simple ay maganda. Kaya nga yung iba, may tinatawag tayong mga minimalist, di ba? Kasi gusto nila simple lang yung ayos ng bahay, simple lang yung pananamit nila, simple lang yung lifestyle nila. At napakaganda nun guys pa. Kung ako tatanungin nyo, napakaganda maging minimalist. Dahil mas may peace of mind ka, hindi ka masyadong nag-aalala, hindi ka masyadong nag-iinerte sa mga bagay-bagay. Nakakakilos ka ng maluwag, kahit na onti lang yung resources mo. So ganun kaganda ang buhay guys. Hindi yan gaganda porque may mamahaling kang damit, porque may mamahaling tayong gadget, kotse. Hindi ganun ang sukatan ng buhay. Hindi ganun ang sukatan ng saya ng buhay. So lagi nating isipin na maging simple lang at mag-ipon para sa future. Imbis na maging materialistic. Okay? So ang last na dahilan o ang last na bagay na nakakapigil sa atin sa pag-unlad bilang tao ay nakakalungkot isipin pero totoo to guys. Ang pang-anim na bagay na nakakapigil sa atin sa pag-unlad ay ang addiction. Pag sinabing addiction, andyan ang iba't ibang klaseng masasamang bisyo. Okay lang kung maging addict ka sa pag-unlad ng pagre-research, maging addict ka sa pag-improve sa sarili mo, maging addict ka sa paghahanap ng paraan para kumita at makatulong sa pamilya, okay lang yun. Pero kung ikaw ay naging addict sa mga walang kwentang bisyo at mga walang kwentang gawain, yan ang malaking bagay na pipigil sa atin sa pag-unlad. Ano ba yung mga ibig kong sabihin? Sige, diretsahin na natin. Once na na-addict tayo sa mga bisyo katulad ng alak, droga, once na-addict tayo sa mga pambababae, once na-addict tayo sa pananakit ng kapwa o panloloko. Ayan yung mga example. Minsan, yung maliliit na bagay na ginagawa natin o sinusubukan natin, kahit alam nating mali, minsan mahirap nang makawala, guys. Subukan mo lang ng isang beses, sumama ka lang sa maling barkada, kahit sabihin mo lang, tikman ko lang. Sa totoo lang guys, dyan sa tikim-tikim na yan o subok-subok lang, dyan nagsisimula ang addiction. Kaya kung
kung hindi mo tutulungan ang sarili mo na umiwas sa tukso o umiwas sa mga maling gawi, ay kawawa ka. Baka balang araw, pag lubog na lubog ka na, hindi ka na makabawi. So yan ang isang masakit na realidad. Isa sa mga pumipigil sa atin sa pag-unlad ay ang addiction. So guys, disclaimer lang ulit, gaya ng mga sinasabi ko sa aking mga previous vlogs, ako po ay hindi eksperto, ako po ay hindi nagmamarunong, ito po ay opinion ko lamang bilang tao. Opinion ko lamang base sa aking eksperyensya at base sa mga nakikita ko sa paligid. Okay? Hindi ko po kayo hinihikayat na sundin ako, hindi ko po hinihikayat na pigilan kayo sa mga desisyon nyo sa buhay. Ito po ay opinion ko lamang bilang simpleng tao. Nasa inyo pa rin po yan kung makikinig kayo sa aking mga opinion bilang vlogger. Okay? Sanayin natin yung sarili natin na gumawa ng tama, maging mabuting tao, wag gumawa ng illegal, and syempre, isipin natin palagi yung mga mahal natin sa buhay, hindi lang yung sarili natin. Okay? So, sa ganung paraan, makakaiwas tayo dito sa 6 na bagay na nabanggit ko para umunlad tayo bilang tao. So, kung meron man kayong dadagdag guys, o kung meron pa kayong naiisip, please comment down below para malaman din natin, matutunan din natin, and para matuto rin yung mga iba pang nanonood. Kung may opinion kayo, mali ba yung sinabi ko o tama ba, comment nyo lang din para tayo ay makapagkwentuhan, madiscuss natin. Tanggap naman natin lahat yan. Okay? Bago natin tapusin itong vlog, please like, share, and subscribe mga tol sa ating YouTube channel, which is Bogas Life Lately. And palagi tayo nakatambay sa ating Facebook page, which is Bogas Life Lately rin. So, kita-kita tayo doon sa dalawang platform na yan. And maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin kahit unti pa lang. Hangad ko lamang ay makapagkwentuhan tayo, makapagbigay motivation sa araw-araw. Kasi once na nagbibigay ako ng motivation, parang kinakausap ko rin ang sarili ko at namomotivate din yung sarili ko, guys. Para dumami rin ang ating kaibigan, kahit virtual lang na, alam mo yun, hindi tayo nakakapagkita. Pero yung ilan sa inyo, karamihan sa inyo, kakilala ko rin. So, maraming salamat sa inyo mga suporta. So, yun lang guys. Dito ko natatapusin ang ating vlog guys. At malapit na tayo bumalik. Umikot lang ako at nag-walking. And sinamantala ko na rin na makapag-usap tayo para may matalakay naman tayo makabuluhang bagay. Okay? So, mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Peace. And I'm out. Bye-bye!